Sino pa? Maasin. Bukidnon. Sino pa? Oh, Cagayan de Oro. Ang dami doon sa labas. Sino pa? Oh, walang galing sa ibang planeta, no? So, welcome po dito sa ating St. Michael Exorcism Center. Temporary na lugar po ito. At this coming July, lipat na tayo po sa permanent office natin sa Malinaw East, Lila, Bohol. So, patuloy yung pagpatayo natin sa permanent office natin. Maraming salamat po sa mga tumutulong at sa nagplanong tumutulong pa rin. Welcome po dahil marami pa tayong gawin doon. No? Sumaabot na po ng 2.7 million po ang total donation po. Maraming salamat po. Hindi yan para sa akin. Para po yan sa Ministry of St. Michael Exorcism Center. Maraming salamat sa inyong lahat. Ugway sa payan. Amen! May awitin ako na para sa inyo. At sabay tayong aawit nito. I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. Alam nyo na yun yung kanta natin, no? Let's sing together again. 1, 2, 3, go! Together again. Wait, I'm just kidding, no? One more. I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. Atong pakpakan ng Ginoo, be. So maraming salamat sa inyong pagdalaw, mga kapatid, ha. And then, buong umaga po, ang ginagawa sa ating team ay binibigyan kayo ng catechism po. Importante po yung catechism. Bakit? Doon magsimula yung purification natin. Doon magsimula yung enlightenment ng ating isipan. Na mali pala ito. Mali pala yung ginagawa ng mga ninuno ko. Di ba? Ngayon, ito yung isi-share ko sa inyo. Sabi ni Father Sikia, ito yung, is there such a thing as wandering souls? Meron bang mga kaluluwa na gala? Meron ba? Tingnan natin. Ito yung sagot ni Father Sikia. At base sa official na turo ng simbahan, hindi galing sa haka-haka. Dahil marami sa atin naniwala sa haka-haka, sa human tradition. Bakit human tradition? Hindi yan divine tradition. Saan tayo maniwala na tradisyon? Sa divine tradition, hindi sa human tradition. Pero marami sa atin, may nagtatanong sa akin, Father, magpakasal yung anak ko. Pero hindi ba masama, Father, na sabay sa taon magpakasal? Sukob daw. Ang sagot ko, pwede nga hindi magkasabay sa araw eh. Blessing yung sacrament. Di ba? Pwede nga sa isang araw kayo dalawa magpakasal. The same date. Hindi makasave kayo. Di ba? Saan ba nakikita sa Catechism of the Catholic Church? Totoo yung sukob. Sukob ba yun? Sukob. Saan? Sagot! Wala! Hindi totoo yun! Ganon din ang wandering souls. Hindi totoo ito. Walang wandering souls. Sabi ni Father Sikia, ito. Ito yung mga rason niya. We all know of stories of haunted house. Maraming mga bahay na may mga kasama kayo. Bigla lang mag-on yung gripo ninyo. Bigla lang mag-on yung lights ninyo. Wala namang nag-on.
Bigla lang, mag-on, mag-start yung television ninyo, radyo ninyo. Haunted house po yun. Okay? Wherein apparition of spirits are seen wearing a variety of clothes from the uniform of a soldier. Kita ko yung sundalo. Kita ko yung pare na walang ulo. Di ba nakarinig na kayo sa mga storyang ganito? These ghostly images will be seen again and again, either following similar patterns of behavior or manifesting unique characteristics each time. Aside from the apparitions, magpakita sila sa atin, there would be the accompanying sounds heard during the middle of the night. They may be moaning and weeping and scraping on the walls and floors of the house. Meron akong pasyente, isang doktor. At yung kapatid niya, obispo. Isang doktor At alam nyo, marami na siyang maririnig sa kanilang bahay. At pagpunta ko doon, tinawagan ako sa obispo, Father Darwin, pwede punta ka dito? Dahil yung kapatid ko na doktor, hindi na lalabas sa bahay. Puno na siya ng takot. Dahil meron siyang maririnig na hindi namin maririnig. Meron siyang makikita na hindi namin makikita. Na-open yung psychic sa doktor. Doktor At itong doktor, pumunta pa sa mga albularyo. Dahil may mga wandering souls nakikita na niya. Okay. Patuloy tayo. Sabi ni Father Sikia, the frightened family then contacts a medium for help. Anong gagawin natin? Kukontak tayo ng mga medium. Mga albularyo. Anong gawin ng mga albularyo? Patuloy tayong magbasa. These occult practitioners enters the house, then senses the place for a while, and when satisfied that there is indeed an entity inside your house, anong gagawin nila? Magpadugo ng puti na baboy. Totoo, hindi. Puti na manok. Bakit puti? Dahil puti tayong itlog. While in a trance state, the following information is obtained. The restless soul is the spirit of a long-dead occupant of the residence who died quite suddenly and unexpected, hence leaving behind a lot of unfinished business. Bakit nagpakita siya? Unexpected yung kamatayan niya. May gagawin pa sana sila, pero namatay na siya. Ito yung multo. Kaluluwa sa lulo mo. Pamisahan mo. At magpakatay tayo ng baboy. Okay? Yan ang gawin ng mga albularyo. Yun din ang ginawa ng doktor na kapatid ng isang obispo. Hey. Pagpunta ko doon, tinanong ko, Dok, ate, meron pa ka bang pinapunta dito na albularyo? Meron, Father. Alam mo, Father, every night, Father, yung gate ko, magtipon yung mga aso, Father. Ang gawin ng mga aso, mag-awu. O mag-uwang, no? Hanggang madaling araw. Hindi siya makatulog. Saan ba sila banda, ate, magtitipon? Dito, Father, Sabihin mo sa akin natin yung katotohanan, may inilibing ba yung albularyo na pinapunta mo sa bahay? Sabi niya, Father, wag ka maingay. Baka malaman ni Bishop. So, sabi niya, meron, Father. Merong grapa na ang laman ay mga langis na inilibing dyan banda, Father, kunin natin. So, kumuha kami ng kinuha namin yung nilibing ng albularyo, no? Grapa. At nakita kami sa obispo, anong ginawa nyo dyan? So, nalalaman ng obispo na lumapit yung kanyang kapatid na doktor.
So, anong nangyari mga kapatid? For how many months mga kapatid, wala na siyang ganang matulog, wala na siyang ganang kumain, natatakot na siya umalis sa bahay nila. Alam nyo, ang nakapagaling sa kanya, sacrament of confession, anointing of the sick, the Eucharist, and then the sacramentals of the church. Ang ginawa namin, nag-deliverance kami sa bahay. Ngayon, ang gagawin natin, yun din ang gagawin natin sa inyong lahat. Magsagawa tayo ng deliverance. And after deliverance, mga kapatid, nakikita kami dun sa Cebu, kasama yung kapatid niyang obispo. Father, kilala mo pa ba ako? Ate, pasensya ka na, ate, ha? Nakalimot ako. Ako si doktor, kapatid ni Bishop. Kumusta ka na, te? Okay na simula na nakatanggap ako sa sakramento ni Kristo. Amen. Hindi ko na narinig yung mga iba't ibang mga espiritu. No? Pero there's no wandering soul. No? So ngayon mga kapatid, anong magandang balita ko sa inyo? Use the sacramentals of the church and receive the sacrament of Christ in the hands of your priests. Because all priests are healers. Ano? All priests are healers. Bigyan natin ng masigabong palakpak ang ating mga kaparian. Amen? God is good. All the time. Atong pakpakan ng tanan. Nakaroon, padayon ta. Completely healed po yung obispo. Ang kapatid ng obispo. Tinawagan ako ng obispo the following day. Fathers, pwede ba, Father, na ikaw ang aming retreat master sa the whole diocese? No? Ko, Bishop, bago pa akong pare. Bakit ako? Wala pa ako mga karanasan katulad ninyo. Dahil 6 years pa ako noon, naging pare. Doon pa ako sa parokya sa Loon. Sige na, Father. Ako na nga yung obispo nag-request sa'yo. Bishop, hindi ko pa kaya. Harap sa mga pare. Bagong-bago pa po ako. Sa sunod na lang, Bishop. No? Retreat master, just imagine. Ikaw yung retreat master. Ang batang-bata ko pa. Wala pa akong alam. Gusto ko pang dagdagan yung karanasan ko. Dahil sa inspiration sa obispo, ako ang naisip na maging retreat master sa mga kaparian sa kanyang diocese. So dito, kahit maliit lang yung ginagawa natin na kabutihan, pati obispo na inspired na sa ministry ng ating Panginoon. Amen! Natutuwa ba kayo ngayon? Katong malipay uli. So anong sabi dito? Patuloy tayo, ha. The basic question is there such a thing as wandering souls? Meron bang wandering souls? Sabi niya, that is souls of the dead who usually do not know that they are dead and therefore perpetually wander this earthly plane. Are there spiritual entities, once human, who tend to cause paranormal disturbances within the surrounding vicinity or of a place because they continue to live out their former lives in a never-ending cycle? Souls that must be contacted and then persuaded by psychics or faith healers to go into the light in order for them to finally find peace in the higher plane of existence. Let us now examine this occult theme of wandering souls. Sino pala ang nagsagawa nitong theme na ito? Is occult theme. Sa mga occultista lang po ito, yung wandering souls. Okay? Hindi po ito sa simbahan. Let us now examine this occult theme of wandering souls within the context of God's revelation found in our church. So, kailangan natin ng discernment. No? Dahil madali tayong mapaniwala eh. Kung magaling yung speaker, maniwala tayo agad without discernment. Ngayon, mga kapatid, kami sa ministry, we are promoting you, we are encouraging you to do a spiritual
discernment. Okay? Lahat ng sinasabi ninyo, namin, i-discern ninyo. Nababatay ba ito sa turo ng simbahan? Sa salita ng Diyos, yung sinasabi ni Father Darwin? Or subjective opinion lang yan? Yan. Subjective reflection. Ito po, magbase tayo sa official teaching sa simbahan, ha? So, meron akong i-exercise kayo mga 4 hanggang 5. Okay? 4 hanggang 5. So, nakauwi ako sa kumbinto kahapon, alas 9 na. Meron akong na-exercise 3, and then meron ding week mass. Ngayon may week mass ako, no? Between 5 to 6. Bakit between 5 to 6? Hindi ko alam anong oras ako matatapos ngayon, no? Nag-communicate kami sa mga family sa patay kung malate kami sa week mass, parang hindi maboard yung patay, pabasahin lang ng newspaper. While naghihintay ang patay, no? Parang di layon ang patay, pabasahon sa newspaper, no? Parang di siya ma-board, no? Nakaroon, alita sa teaching sa simbahan, ha? Okay. First and foremost, if the wandering soul, ito yung unang punto ni Father Sikia. Okay? Season exercise. Ako po ay bagong-bago pa po. If the wandering soul theory is correct, then Jesus and His church would absolutely have a ministry for these souls, since they are souls totally in need of compassion and mercy. Kung totoo na may wandering souls, bakit walang teaching si Kristo at ang simbahan na nag-administer sa mga wandering souls? Di ba? So, yan ang unang punto ni Father Sikia. There are very few things that could be worse than forever wandering this earth in some form of unfinished business. Let us remember that there has never been in the 2,000-year-old history of the church a ministry to wandering souls, only to the poor souls in purgatory. Anong official na teaching ng simbahan? Let us offer prayer for the poor soul. Saan? Hindi sa wandering soul. For the poor souls. Malinaw na. Wala tayong ministry sa simbahan for the wandering souls, kundi sa poor souls in purgatory. Yan ang experience ng simbahan. Okay? Patuloy. For whom we pray and offer sacrifices for. Yung mas intention natin, isasali natin sila, di ba? For whom we pray and offer sacrifices for. Therefore, there never was a saint who did this form of ministry, nor taught this. Walang mga santo na nagtuturo na dapat natin i-entertain, makipag-usap tayo sa mga espiritu sa mga patay. Wala. Mga okultista lang ang nagsagawa niyan. Okay? Patuloy. Jesus Himself did not teach and practice such an activity. Mismo si Kristo. Wala siyang ginagawa na ministry para sa mga patay. Has never existed in the church. Saints never contacted dead people and then led them to the light in order to help the restless soul and bring peace to a place. Walang santo nakikipag-usap sa mga espiritu, sa mga patay. Bakit? Pinagbawal po yun. Saan mabasa? Deuteronomy chapter 18, verses 9 to 12. Sabi ng banal na kasulatan, when you come into the land which the Lord your God is giving you, you shall not learn to imitate the abomination of the peoples there. Let there not be found among you anyone who consult ghosts and spirits and seeks oracles from the dead. Anyone who does such things is an abomination to the Lord. Abomination to the Lord. So, bawal po na magsangguni tayo sa mga espiritu ng mga patay. Pero yun ang ginagawa sa mga Katoliko ngayon.
Pupunta sila sa mga medium at dun sila kukonsulta. Matagal na po akong patay. Papasok yung espiritu sa patay sa isang tao. Matagal na po akong patay. No? Tulungan niyo po ako. Demonyo po yun. Anong sabi ng banal na kasulatan? Anyone who does such things is an abomination to the Lord. Hindi natutuwa ang Diyos sa ating ginagawa. So ngayon, sana po ay natuto na kayo. No? Nagmisa ako ng patay. Kagabi, sabi ng anak, Father, may paru-paro. Anong koneksyon sa paru-paro? Si tatay yan, Father! Naawa naman ako sa tatay mo. Bakit naging paru-paro? Hindi totoo yun. Hey. Sangayon ba kayo? Maging paru-paro kayo? Saan ba yan nakasulat sa Biblia na after our death, maging paru-paro ka? No, paru-paro G? Paru-paro G? Hindi totoo yun. Okay? Additional Bible quotation. Do not go to mediums. Leviticus chapter 19 verse 30. Halinaw na malinaw yan, ha? Do not go to mediums. Ano ba yung medium? Papasukan sila at iba't ibang mga espiritu at kaluluwa sa mga wandering souls. Di ba? And then maamis ka din. Dahil alam nila yung mga history mo. Alam nila ang history ng isang lugar. May psychic power sila eh. At mag-ingat po kayo. Do not go to mediums for you will be defiled by them. Leviticus chapter 19 verse 31. Ano? You will be defiled by them. Madumihan tayo. Makontaminate tayo lahat. Kaya nga, nandito yung ministry ng simbahan to catechize you. Dahil marami sa atin ay na-attach pa sa mga occult objects natin, sa occult power natin. Hindi tayo na-attach sa kapangyarihan ni Kristo na galing sa 7 sacraments na kanyang itinayo. Bakit may kapangyarihan tayo? May parokyano ako, sabi niya, Father, ang daming mga magandang nangyari, mga milagro sa ministry ni Saint Michael. Father, yung lulo mo ay makapangyarihan. Ipinasa sa'yo. Mas makapangyarihan yung lulo mo, Father. Father, tama ba ako? Ang sagot ko, may tama ka. No. Hindi galing ni Lolo yung kapangyarihan ni Father Darwin. Bakit po may kapangyarihan ako? Because I am baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Nabautismuhan na ba kayo lahat? Sagot! Tanungin mo yung katabi mo. Kung hindi pa nabautismuhan, babautismuhan natin ngayon. Nakumpirmahan ba kayo? Sacrament of Confirmation, strengthening the gifts of the Holy Spirit. Yes din. Ang iba hindi pa. Bakit? Hindi pa sila nakasal. The requirement yun, Father, eh. Hindi kami makasal kapag hindi makumpirmahan. Wala kang alam sa tunay na katotohanan. Kahit hindi ka pa ikasal, magpakumpirma ka na. Strengthening the gifts of the sacrament of baptism, the completion of the graces of baptism in the sacrament of confirmation. Okay? Nakumpirmahan na kayo. Kung hindi pa kayo nakumpirma, magpakumpirma kayo sa inyong obispo, sa inyong mga monsignoray. Okay? Sunod. Sacrament of Confession. Ngayon, tumatawag tayo ng mga pari for the Sacrament of Confession. Kung alam lang ninyo, hindi ma-expire yung kasalanan natin. Huy, akala mo, nakalimutan ng Diyos yung kasalanan mo na hindi mo na-confess? Hindi yan mawawala. Yung mga tumatanggap ngayon ng pera, 101, i-confess niyo yan, ha? Hindi yan mawawala. Yung mga bumibili ng buto, hindi yan mawawala. Okay? I-confess din nyo mamaya. So, tumatawag pa tayo ng mga pari
na magsagawa ng confession para sa inyong lahat. Kasama natin si Father Akim kanina. Siya yung papalit sa akin dito sa isa sa mga pari na papalit natin dito sa parokya. At ako ay sa malapit lang, sa Lila ako. Ng isang, makadaan tayo ng isang bayan bago sa Lila. Malapit lang po. So, hindi ako nag-say goodbye sa mga parokyano ko. Bakit? Iniibig ko sila eh. Paano mo masabi yung goodbye kung iniibig ko sila? Char, no, palayasin ka na nga nila eh. Ang palayas na yung mga politiko na namili ng pera. Dahil ngayong Lunes at Martes, may additional tayong pa-file ng kaso. Okay? Bakit nag-file tayo ng kaso? Hindi tayo nagagalit. Hindi tayo puno ng puot. Puno po ako ng pag-ibig. Bakit? Gusto ko po na sa sunod na mga henerasyon, libre na po ang education nating lahat. Amen? Libre na po yung hospitalization nating lahat. Amen? Magagawa ba natin yan? Yes! Huwag na kayong tatanggap. Tumatanggap ba kayo eh? Ngayon, ipabilanggo natin. Oh. Sinabihan ko yung mga witness, bakit natatakot ka? Papatayin kami, Father. Oh, ang unang papatayin yan, yung utak. Ako yung complainant eh. Buhay pa si Father Darwin. Huwag kang matakot. Hanggang buhay pa ito. Magsasalita at magsasalita tayo sa katotohanan na walang takot. Puno ng pagmamahal. Amen! Hindi ako nagagalit ha. With feelings na ako. Para ka ito nakatog. Baka mata. Gato mga nanawat ba pagpatugtog mo na naigo na o saan nakaadlaw inyong gidawat oy muna nga akong giingnan ng mga parokyano na ako katong mga leader dapat mo tindog mo sa kamatuuran ayaw mo pagbutang-butang sa kamatuuran na ta di kung di ta mo tindog daghan karong wa manubag sa balaod. Ya kung ni manubag sa balaog, mapabdayon ni sila nga mag-abusar sa ilang katungdanan. Amen? Nya naman, nya, hadlok pa witnesson. Nya sig kanta og, nang mamatay nang dahil sa'yo. Kamo ko na be? 1, 2, 3, go! Nang mamatay nang dahil sa'yo. Nya, hadlok ka ni mo sulti. Wa pa gani kapatya. Mga bakakon ka, lahir ibil ka, bakakon ka. Bakakon ta! Una ay mo kahadlok mamatay. Ang inyong kahadlokan nga, di mo mamatay. Uy. Labi na ni mga lula, si tinta, 80 anyos, gani adin ni karon, dapat ligoon mo matindog, kay hapit na mo. Amen! Ako, 40 naman ko. Si Kristo 33 ra. So, lapas sa yun ko. Pwede na yun ipatyon anytime. Ay mo kaguol. Uy. Mabanhaw man ta. Amen? Ito ulagi mo. Bantay mo. Napadayon ta ha. Wandering soul. So, muna yung rason. Second, ang unang rason, what joy official teaching? There is no official teaching on ministry for the wandering souls. Wala. Wala din si Kristo. Pangalawa, bawal po mangonsulta ng mga patay. Pinabasa ko yung banal na kasulatan. Pangalawa, na base ito sa discernment ni Father Sikia, nagbabatay siya sa salita ng Diyos. Ngayon, kapag meron tayong opinion, para maging matatag yan, maging matibay yan, let us quote the Word of God. And let us quote the teachings of the church. Okay? Kung wala yung basihan, edi wag mong ipatuloy. Sabi ni Kristo, useless yung pagsamba ninyo sa akin. Bakit? Sinunod nyo pa yung tinuturo ng mga ninuno mo. Human tradition. Ano ang ating susunod? Hindi ang human tradition, but the divine and apostolic tradition. Ecclesiastical tradition of the church. Amen? So patuloy tayo. Itong pangalawa niyang argumento, mga kapatid. Sabi ni Father Sikia, second, at death, when a soul leaves the material body,
the reality is that the person becomes much more aware and intelligent of what is real and now sees things as these truly are. This allows him to see clearly whether he is supposed to go to heaven, hell, or purgatory. There is what we call the particular judgment. Therefore, it would be impossible that a soul would not even know that he is dead and must wait for someone to tell him that he is and then be persuaded to enter the light. Dahil sa particular judgment, right after our death, Hebrew chapter 9 verse 27, right after our death, we face judgment. It is called particular judgment. Kung mamatay si Father Darwin ngayon, haharap ako sa hukmana ng Diyos. May dalawang uri na judgment, particular and general judgment. Anong una? Kailan natin matanggap yung particular judgment? Kung mamatay tayo ngayong araw na ito. Right after our death, we receive partial judgment, particular judgment. Kung sabihin ng Panginoon, punta ka sa purgatorio, doon ka. No? Punta ka sa langit. Punta ka sa imperno. Saan yung mga kaluluwa ngayon? Sa tatlong state of life. Saan ang mga espiritu ngayon? Either sa langit, sa imperno, at sa purgatorio. There's no such thing as wandering souls. Okay? Because of the particular judgment. So yan ang pangalawang punto. Panghuling punto ni Father Sikia. Yung una, bawal po magkonsulta ng mga patay base sa kasulatan. And there's no ministering for wandering souls. Wala. Kasi Kristo wala. Kahit yung mga apostol niya, wala. Kahit yung mga church father, wala. Kahit yung mga santo, wala. Kikita ninyo? Sino nag-promote nito? Mga occult practitioners. Albularyo, mga mediums, mga mangkukulam, mga mambabarang. Pangatlo at panghuli na rason. Ito yung sabi ni Father Sikia. God cares for us so intimately. And not only intimately, but infinitely. No? While we are on this earth, that even the hairs on our head are His concern. Kahit yung isang buhok mo, lugas sa buhok, giatimanas Ginoo. No? How much for your soul, di ba? Would He then allow that after a person dies, the person suddenly finds himself in a state of confusion or aimless wandering on this earth, which could last for centuries? Papayag bang Diyos na yung kaluluwa mo na binibigyan niya ng halaga kahit yung isang buhok mo? No? That is not the picture of God that Jesus is teaching us. Finally, according to Father Reginald Lagrange, OP, in his book entitled Life Everlasting and the Immensity of the Soul, a theological treatise on the four last things. Merong four last things. Death, judgment, heaven, and hell. Bakit walang purgatorio, Father? Heaven and hell lang. Dahil yung purgatorio is temporary. Yung hell at saka heaven is eternal in nature. Okay? Sa general judgment, sasabihin ng mga ibang sekta, Father, nasaan ba ang purgatorio dyan? Hell and heaven lang ang sinabi ni Kristo. Totoo naman. Sa huling mga araw, yan lang dalawa ang mananatili, hell and heaven, because they have eternal in nature. Pero yung purgatorio, temporal punishment. Anong temporal? Temporaryo. Okay? Not eternal. Naintindihan ninyo? Okay. So therefore, mga kapatid, there is no such thing as wandering souls. So ngayon, anong gawin ninyo? Ang dapat natin gawin, the whole family should receive the sacrament of Christ. Confession, kung wala tayong makontak na pare, marami naman pare sa parokya natin. And before going to the priest, examine yourselves. Make a spiritual discernment.
examination of conscience, makatulong po yun. No? And then dahan-dahan ang kapayapaan ni Kristo na kanyang iniwan sa simbahan ay atin ang madama, atin ang ma-experience, atin ang matanggap. Di marami sa ating sumusunod ni Kristo na hindi natin na enjoy yung kapayapaan ni Kristo. No? At ang gusto ko sa mga araw na ito, before kayo umuwi sa iba't ibang lugar ninyo, you will receive the peace of Jesus. Ang kapayapaan na hindi maibigay sa mundong ito. Ang kapayapaan na hindi galing sa pera. Ang kapayapaan na hindi galing sa tao. Hindi galing sa mga celebrities. Kundi galing kay Kristo. At yan ang pananaw ni Kristo. Yan din ang pananaw ng simbahan. Yan din ang pananaw ng ministry natin. The same with the intention of Christ. Because we follow Christ, not human being. Natutuwa ba kayo ngayon? Amen! God is good! All the time! Lahat kayo po ngayon na nandito, sa mga na-late, balik po kayo from Thursday, Friday, Saturday, Sunday, open yung office natin, 7 a.m., nandito na kayo para po sa catechism. Very important po yung catechism natin. Marami sa atin nagmamadali dahil hilig na natin ng instant noodles. Instant coffee. Totoo, hindi. We never appreciate the value of sacrifice. Alam nyo, kaya nga wala kang kapayapaan dahil lagi kang nagmabadali. Gusto mong mas special ka. Bakit gusto mong mag-special? Dahil special child ka eh. Dahil ako si Mr. Honorable po ako, Father. Pantay po ang aming trato sa inyong lahat. Bakit? Pantay po ang pagmamahal ng Diyos, mayaman ka man o mahirap ka man. Kilala ka man or hindi ka kilala sa society natin, sa lipunan natin. Amen? Mahal na mahal tayong lahat sa ating Panginoong Hesukristo. So, ngayon mga kapatid, magsimula ako for solemn exorcism. Lalabas ako mamaya after deliverance po kayo. Almost, abiyan, 200 po kayo na nandito. So, huwag kayong magmadali dahil ang magmadali ay hindi na makauwi. Simba ko kapatid, no? Naabay nagdali dire. Gusto nyo rin makauwi, no? So, tatawagin yung mga pangalan nyo. Pakiusap po na gamitin nyo po yung mga sakramentas ng simbahan. Alam nyo, marami po tayong matutulungan. Kung hindi natural yung karamdaman niya, gagaling at gagaling yan. Gradually or instantly. Yan ang karanasan namin. Magtiwala lang kayo. Increase your faith to the Lord. Increase your dependence on God. Not dependence on us. No. Not dependent on Father Darwin, but dependent on of the sacraments. Dependent on God, because God is Emmanuel. Anong kahulugan ng Emmanuel? God is with us. Amen? God is present everywhere. Si Ate Janet, nagtestimonya siya. Yung nagtestimonya sa kanya, galing pa sa Amerika, nandito sa Ate Janet. No? Yung nagtestimonya sa kanya, ay nag-share. Dahil live po tayo ngayon. Mabitang mag-Tagalog ko bisag mga Bisaya rata. Yung butong mga like tinuhan kabisdak ni magdagway Father Darwin nganong nagtinagalog man ka. No? Nahirapan lagi sa kalisod sa pagsasalita ng mga salitang ugat na binubuo ng mga barikos. No? Dahil marami nang sumusunod. And then, anong pangalan niya, te? Merna? Merna? Highland. Wow. Akala ko Hinan. Highland, no? Nagchat-chat kayo? Di ba, lalabas yung mga insekto sa kanyang katawan?
At gumagaling po siya sa pamagitan ng mga sacramentals ng simbahan. No? Just imagine that, sacramentals of the church and the sacrament of Christ. At siya po ang nagpayo sa iyo, Tino. Dahil gumaling siya, hindi pa kami nagkita. Uy, hindi pa, balak pa niyang pumupunta dito. Dahil saan siya sa Amerika, te? Minnesota, no? Just imagine na hindi pa kami nagkita. Lagi lang sumusunod sa programa natin. Because Christ is present everywhere. Natutuwa ba kayo ngayon? Christ is with us. Christ is really alive. Christ is protecting all of us. Wow. God is good. All the time. And then kayo na magpatuloy sa pagsagawa, itong prayer ng simbahan, yung prayer of deliverance, mga kapatid. Please don't be fear. Don't be overwhelmed by your fear. Intensify your faith. Huwag kayong matakot. May tumawag sa akin, Father, gagalaw na yung mga object sa bahay ko, Father. Puntahan mo ako, Father. Taga Cebu kami, Father. Sagot ko, hindi ako pupunta dyan. No? Tuturuan lang kita. No? Receive the sacrament of Christ, do deliverance, cares, practice cares. Anong kalugan ng cares? Confession, adoration, rosary, Eucharist, sacramentals. Just imagine, nagagalaw na yung mga objects sa loob ng bahay nila. Pumupunta ba ako? Wala, hindi ako pumupunta sa kanila. Tinuturuan ko lang siya. Ito yung gawin ninyo. Binibigyan natin ng catechism, katulad ng ginagawa natin the whole morning, at empower siya. At nagsagawa sila ng deliverance. Alam nyo, maaliwalas na yung bahay nila. Natutuwa ba kayo ngayon? No. Increase your faith. Use your power that you receive from the sacrament of Christ. Ang sad reality natin, ay hindi natin ginagamit. Bakit hindi natin ginagamit? Walang nagturo sa atin. Totoo, hindi. Sana alam nyo, marami tayong matutulungan. Yung family circle ninyo, matutulungan ninyo through sharing the knowledge that you obtain this very morning. Amen? Excited na ba kayo? Magturo sa kanila? No? At ang dami na pong testimonya, hindi ko na po ma-share lahat. Kayo na po ang magtestimonya sa milagro ng Diyos sa atin. Kung natural yung karamdaman ninyo, receive it and offer it to the doctors. Follow the words of the doctor. Makatulong yung mga medical reminder and advices nila. Okay? Kung may stage 4 cancer ka, tanggapin mo yun. At Lord, salamat Lord. Dahil dito, grabe yung faith ko sa iyo. No? Alam nyo, bago ako mamatay, ito yung hiling ko sa Panginoon. Bigyan mo ako ng sakit. Huwag mo akong kunin, Panginoon, ng sudden death. No? Gusto ko, Lord, na bigyan mo ako ng sakit bago mo ako kunin. No? Purification po yan. Purgative po yan. Yung mga karamdaman natin, it is a purification. Kung tatanggapin mo yan, you never waste that pain, you never waste that suffering, posible na hindi ka nadadaan sa purgatorio. No? Lord, thank you Lord for stage 4 cancer. Thank you Lord. Thank you Lord sa rayuman ako, Lord. No? Dapay usa, Lord. Balhini ring pikas. And then you receive it in a positive outlook. And by doing it, we glorify the Lord. And then kung mamatay tayo ngayong araw na ito, sutoy kay tokag, murag kwites. San Pedro intang bisig ay ukab-ukab dito sa libros kinabuhi na kuratan. Hoy! Dito man ka, ganina pa man ka namatay. Tanawa na mo siliga, no? Pila nakatuig na tingkagul dito sa purgatorio. Nyor, I embrace my pain. No, I feel my pain, no, and I offer my pain. I never waste my pain, and because of that, I am directly sent by God here before you. Wow! Excited na mo? Muritus langit?
Embrace your suffering. Embrace your cross. And be grateful all the time. No. Amen! God is good! All the time! Atong bakpakan ng Ginoo. So ngayon, magbe-bless ako sa mga sacramentals ninyo. Diyan lang kayo sa upuan ninyo, ha? And pasensya na kayo sa lugar, masikip dahil dumami kayo. Unahin natin yung salt ninyo, ha? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. You creature of salt, I purge of evil by the living God, by the true God, and by the holy God, by the God who ordered you, through Esaias the prophet, to be cast into water, to cure its unfruitfulness. Be thou purified salt for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, may phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be reposed by him, who shall come to judge the living and the dead, and the world by far. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that you would deign of goodness to bless and sanctify this creature of salt, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness, and assault from evil spirit, through Jesus Christ our Lord. Lahat ng salt ninyo ay holy and exorcised salt na po. At sana po ay nakikinig kayo kanina sa catechism. Sunod, dating i-bless ang tubig. I-open niyo po, buksan niyo po. You creature of God, water, I purge of evil in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, the Lord, the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth, and exalt him together with his fallen angels, by the power of the self-sent Jesus Christ our Lord, who shall come to judge the living and the dead, the world by far. O God, who for man's salvation dispense wondrous mysteries, with the efficacious sign of water, hearken to our prayer, pouring forth your benediction upon this element, which we consecrated manifold purifications. Let us creatures serve you in expelling demons and curing diseases, whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful. Be cleansed and delivered from harm. Let us homes enjoy spirit of goodness and our peace, freed from baneful and needless stains by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that will therein be banished, so that they may possess the well-being they seek. In calling upon your holy name, and be protected from all peril, through Jesus Christ our Lord. May the salt and water be mixed together, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Haluan nyo ng kaunting salt yung tubig ninyo. The Lord be with you. Author of invincible strength and King of conquerable empire, ever the glorious triumphant one, who restrained the force of the adversary, who overcome the fierceness of the devouring enemy, who valiantly put down hostile influences. Prostrate and fearsome we beseech you, Lord. Consider kindly this creature of salt and water. May it honored and sanctify it with a Jewish witness. Wherever it is sprinkled in your name, may devilish infection cease, venomous terror die in afar, but let the presence of the Holy Spirit be ever with us, as we implore your mercy to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Lahat ng tubig ninyo ay holy and exorcised water na po. I-sprinkle nyo yan bago matulog, at turuan nyo yung mga anak niyo bago matulog. Gamitin nyo po yan regularly. Sunod nating i-bless ang inyong olive oil. Hindi po yung BB oil, hindi din yung efficacent oil. Olive oil. Kung wala na po, lang mga plant oil po, last resort na po. Pero meron naman tayong olive oil, ito na yung gamitin natin. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil, I cast out the demon from you, because the Father Almighty, who made heaven and earth and sea, and all that they contain. Let the reserve power, the devil's legions, and all Satan's attacks and machinations be dispelled and driven afar from this creature oil.
Let it bring health in body and mind till He use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, the Lord, the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as in the love of the same Jesus Christ, our Lord, who is coming to judge both the living and the dead, and the world by far. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also the service to acknowledge, may it please you to regard favorably and to bless and hallow this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it to anoint the sick, so that when they are made well, they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who use this oil, which are blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy. Let it be a means of averting any kind of adversity from man, made in your image and redeemed by precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of the serpent through Christ. So Lord, ang olive oil niyo ay holy and exorcised oil na po. Sunod natin yung general blessing: incense, candles, rosary, medals, cross, crucifix, scapulars, rosaries, guide, novena, sacred images of God, sacred images of the saints, sacred images of the angels, scapulars, bell, all your religious items in your hands. Heavenly Father, through your Son Jesus Christ our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the Church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all religious items, that we will also use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Thine that through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items mightily restrain the devil and his demons, and all unclean spirits, rendering them powerless, unable to harm the afflicted, your priests and people, and to whomever these are used in the exercise of the ministry. Wherever this kept, may unclean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm nor even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ your Son be glorified forever. This we humbly ask through the same Jesus Christ your Son, who lives and reigns with you, the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Lahat ng mga religious items ninyo ay holy and exorcised sacramentals po yan. Pwede po yan ma-share sa mga lahat ng mga may karamdaman, pati na yung mga ibang sekta po.